Welcome back po sa ating channel. Bago tayo magsimula, binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga puso. Kaya, ito na ang ating kwentong takutan tayo. Sa isang liblib na bayan, sa gitna ng kabundukan, may isang lumang alamat tungkol sa isang bahay sa tabi ng lawa. Ang bahay ni Aling Sabel. Sabi ng matatanda, sino mang magkasintahang maghiwalay sa harap ng bahay na iyon ay isinumpang muling magkikita, pero sa pinakanakakatakot na paraan. Sa bayang ding iyon, nakatira sina Miko at Lara, isang magkasintahang halos lumaki ng magkasama. Sila ang pinakatanyag na magkasintahan sa eskwelahan. Matalino, mabait, at tila itinadhana para sa isa't isa. Ngunit isang araw, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagbago si Miko. Naging malamig siya kay Lara. Bihirang makipagkita at sa wakas, sa gitna ng isang madilim at maulan na gabi, dinala niya si Lara sa harap ng bahay ni Aling Sabel upang tuldukan ang kanilang relasyon. Hindi na nagtanong pa si Lara. Tumutulo ang luha niya habang bumabagsak ang ulan sa kanyang balikat. Tinignan niya si Miko sa uling pagkakataon, saka tumalikod at tumakbo papalayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang malamig na hangin ang umihip sa paligid. Biglang lumamlam ang mga ilaw sa kalye at narinig nila ang isang basag na boses mula sa loob ng bahay. Hindi ito ang huli. Hindi pa kayo tapos. Nagtinginan sina Miko at Lara, nanginginig sa takot. Wala namang tao sa bahay na iyon. Matagal nang iniwang abandonado. Kinabukasan, nagising si Miko na may kakaibang pakiramdam. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat tuwing mag-isa siya. Sa bawat aninong nadadaanan niya, may hugis na tila pamilyar. Isang babae, mahaba ang buhok, nakatitig sa kanya. Samantala, si Lara ay nakakatanggap ng mga mensahe mula kay Miko. Mga mensahe ng paghingi ng tawad at pangungulila. Ngunit nang tawagan niya ito, ang sagot ng ina ni Miko ang nagpahinto sa kanyang mundo. Pasensya ka na, Iha, pero si Miko ay wala na. Napatigil si Lara. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba alam, kagabi, pagkatapos niyong maghiwalay, nakita siyang patay sa tabi ng lawa. Wala siyang sugat, pero namutla siya at parang may humawak sa kanya ng mahigpit. Parang may sumakal sa kanya. Napaupo si Lara. Hindi siya makapaniwala. Pero, paano ang mga mensaheng natatanggap niya ngayong umaga? Mula sa bintana niya, nakita niya ang isang figura sa kanyang bakuran. Si Miko. Nakangiti, pero malamig ang mga mata. Sabi ko naman sa'yo, hindi pa tayo tapos. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong bayan. At mula noon, wala nang nakakita kay Lara. Ang tanging naiwan sa kanyang bahay ay isang sulat
Isang pangakong sila pa rin hanggang sa dulo. At mula noon, tuwing may dumaraan sa bahay ni Aling Sabel, may nakikita silang dalawang aninong magkahawak kamay, naglalakad palayo sa madilim na kalsada, magkasama habang buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po hanggang sa muli.